Kabayan, ayon po sa Department of Health, diarrhea o pagdudumi ang karaniwang sakit na nakukuha mula sa maruming tubig. Nitong 2011 lamang mahigit sa 46,000 kaso ng diarrhea ang naitala sa Metro Manila pa lamang. At marami sa ating mga kababayan ang bumibili na lamang ng tubig mula sa mga water refilling station sa paniniwalang makakaiwas sila sa sakit. Pero, totoo ba yun? Gaano nga ba kaligtas ang tubig na nabibili natin? Yan ang ating alamin sa part 1 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol. Sa Metro Manila pa lamang, mahigit 2,000 water refilling stations na ang nakarehistro sa Department of Health, maliban pa sa mga hindi rehistrado. Ang isang typical na water refilling station ay kayang makapagbenta ng mahigit sa 12,000 litro ng tubig kada araw. Dumadaan sa iba't ibang filtration system ang tubig para salain ang mga dumi at tanggalin ang mga bakterya. Dito pupunta sa sediment filter, yung mga particles, yung mga sediments na nasala niya. And then, tatransfer siya dito sa water softener, para yung pagka-harness ng tubig, yun, para ma-soften yung water. Para pagpunta dito sa activated carbon, yaano na lang yung mga impurities ng water. Dito punta po sa reverse osmosis, yung final filtration ng water po. Pero ayon sa DOH, hindi pa rin lubos na maiwasan ang kontaminasyon sa tubig kahit na dumaan ito sa filtration process. Minsan yung pag nag-cause ng diarrhea, cholera, typhoid, yung tao. Maaring makontamina ang tubig o product water mula sa refilling station dahilan sa maling paghawak o pagproseso dito. Ano requirements sa handling? Kailangan naka-gloves, may mask, siyempre para pagka-umatching yung handlers, hindi makontaminate yung tubig. Kailangan kumpleto ho sila sa personal protective equipment. Diba nakaputing gown? Ano yun? Naka-overall sila dapat, sir, na white. Hindi rin dapat ginagamit ng matagal ang mga plastic container na lalagyan ng inuming tubig. Pagdating sa galon, ilang beses? Kasi napapansin ko yung ibang malabong-malabo na yung galon pero ginagamit pa rin. Opo, actually, dapat 1 month i-dispose na yun. May chance na makontaminate. Nilinaw din ng Department of Health na required ang mga refilling station na ipasuri ang kanilang tubig buwan-buwan sa mga accredited laboratories. Yung fecal coliform or positive or negative lang ang tinitignan. Fecal. Yung dumi ng tao o dumi ng hayop sa tao. Pero meron bang ganon na mga water stations na tuklasan ninyo na may fecal, may dumi? Meron din kaming mga nai-encounter na ganon na results. Immediate closure ho ang ginagawa doon sa isang water refilling station until such time makorek lahat nila yung mga deficiency. Pinaliwanag ni Dr. Malu Somera, isang chemist, kung paano nila sinusuri ang kalidad ng tubig mula sa mga water refilling station. From here, pag nalagay na niya yung samples, it is incubated dito. Yung mga contaminated na second stage ng testing, diyan na yun. Pag ito, tingnan mo, walang gas yan. Ito parang ihi nagiging turbid din siya dahil kasi nag-grow na yung mga bacteria. Ayun, so lumalabo siya talaga. Tapos kasi may gas formation ng Ito ang may bakterya. Oo. Ito wala pa. Wala, oo. Anong bakterya naman nakikita mo? Ay, mga E. coli. Dapat ding maubos ang biniling tubig sa loob lamang ng 2 araw. Dapat within 48 hours, dapat na-consume yun eh. Okay. Kasi wala naman tayong study regarding the stability of that product. Okay. So kinakailangan pala pag bumili ka ng mga galong-galongan nito. Oo, within 48 hours. Within 48 hours dapat maubos mo. So it's not advisable na ikay bumili ng marami. Ng marami hindi. At sa pag-iikot ng grupo ng KSP, maraming water refilling station sa Metro Manila ang lumalabag sa mga itinatakda ng Department of Health. Ikaw may-ari? Yes, sir. Ano pangalan mo? Bernie po. Bernie. Ayan, sasabihin sa iyo ang mga violation mo. Kuya, wala ka na natira, 2x na. Oo. Out of 20, ilan na natira? Bagsak na bagsak.
Bukas po, mga kabayan, sa Part 2, sumama ang grupo ng KSP sa inspeksyong isinagawa ng Quezon City Health Department sa ilang mga water refilling station sa Quezon City. Naku po, Quezon City pa lang yan ha, napakaraming paglabag ang aming pong natuklasan. At ano ba ang dapat isaalang-alang ng ating mga kababayan pagbibili ng tubig sa mga water refilling stations? Yan po ang inyong abangan bukas sa Kabayan Special Part 2.